Habang tulog pa pala yung baby ko dito, nag-asikaso na ako para sa panligo niya. Dito ko naman pinapaliguan si baby sa palanggana, tapos buti lang talaga meron akong ganitong baby bath kasi wala akong pwedeng paglagyan ni baby o kung saan ko siya pwedeng paliguan. Buti lang talaga madali siyang ikabit and matibay din siya mangami. Matagal ko na ito nabili and ngayon ko lang siya magagamit. Buti lang talaga meron akong ganito. Yung oras pala na pinapaliguan ko si baby ay between 9 to 10. Tapos minsan kung mainit yung panahon, 8:30 pinapaliguan ko na siya. Pero kapag malamig yung panahon, nasa mga alas 10 na. Tapos yung pinapaligo ko naman ni baby dito, and yes, tubig gripo lang talaga. Magda 9:30 na to, kaya ayan, pwede ko nang paliguan si baby dito. Unang paligo pala ni baby ay hindi ako yung nagpaligo, kundi yung sister-in-law ko. Pero nung pangalawa na, hanggang ngayon ay ako na yung nagpapaligo ni baby. Nung unang paligo lang naman talaga natatakot ako, pero ngayon nang nasanay na ako, easy na lang talaga magpaligo sa akin. Wala din iba palang tumutulong sa akin magpaligo ni baby kundi ako lang talaga mag-isa. Natuto lang naman talaga ako magpaligo ng bata sa kakanood ko talaga ng tutorial kung paano magpaligo ng baby. May nakita pa nga akong video doon na dapat unahin yung ulo ng paligo tapos yung katawan ibababad na lang sa tubig. Kaso yung baby ko hindi pwede ganun kasi bigla na lang siya nagpupupo. Kaya ang ending namin yung tubig niya puro pupo na lang. Kaya yung style ko na lang sa pagpapaligo sa kanya, inuuna ko din naman yung ulo, tapos yung katawan naman niya ay hindi ko nilalagay o kung hindi ko nilulublob sa tubig. At pagkatapos pala maligo ng baby ko mga mi, ang inuuna ko talaga ilagay dyan ay yung diaper niya. Ilang beses na kasi nangyari sa amin, nauutot yan siya tapos may kasamang pupo, kaya ayun, puro pupo na lang yung mga tuwalyan niya. Buti na lang to si baby, kapag katapos maligo niya ay bihib na lang siya. Pagkatapos na magbihis nito ni baby, hinayaan ko muna siyang nakahiga dyan, tapos bigla lang naman yan siya iiyak. Saka ko na pala yan siya kukunin kapag totoong iyak niya talaga. Kasi minsan tumatahan yan, parang nagpapakarga lang siya yung iyak niya. Kaya hinayaan ko na lang muna. Pero yung iyak niya dito mga mi ay nagugutom yan. Kaya kinuha ko na siya para padidiin. Tapos kita nyo naman yung suot ng nanay. Naku, nanay na nanay talaga. Dapat kasi kanina ako una yung magbubuhos, saka ako na siya papaliguan. Kaso nga may ginawa pa ako and yung oras ko tumatakbo, kaya ayan, inuna ko na lang muna siya. Tapos yung pintuan namin dito, laging sarado yan, kaya binuksan ko muna para pumasok naman yung hangin. At nang matulog na nga si baby dito, ayan, diretso na ako dito sa mga labahin ko. Yung mga pinaglalaban ko lang naman dito ay damit ni baby, yun lang lagi kong nilalaban. Pero yung mga damit namin ay hindi muna ako naglalaba. Hindi kasi ako nag-i-stock ng labahin ni Bibi kasi kunti lang naman yung mga gamit niya. At tatapos na lang talaga ako nito mga mi, naglaba at nagsampay, pero yung baby ko tulog pa. Dito naman talaga ako bumabawi sa trabaho kapag tulog si baby pagkatapos maligo. Nasa bandang alas 2:30 na to ng hapon, tas habang natutulog yung baby ko, ako naman nagsasaing na para sa hapunan. Maaga ako nagluluto ng hapunan namin para maaga din kami makaakyat. At ayun na nga, habang nagsasaing ako at natutulog si baby, andito naman ako sa taas para ayusin yung higaan namin. May kasabihan sila dito sa amin na kapag yung baby wala pa daw binyag, hindi pwedeng iwanan na mag-isa. Tapos ako no choice naman ako na hindi pwedeng iwanan si baby kasi wala namang ibang gagalaw dito kundi ako lang. Ayaw ko kasi abutan kami ng hapon sa baba kasi ang daming lamo, kaya pagdating ng mga alas 4, alas 5, andito na kami dapat sa taas. At tignan nyo naman dito sa taas namin mga mi, ang dami pang mga sampay. Noong nakaraang linggo pa nga to pero hindi pa natupi. At kita nyo naman, meron pa akong sampay sa labas tapos dito sa loob. Mainit kasi sa taas namin dito mga mi kapag tanghali. Kaya yung oras talaga namin dito pag bumababa ay alas 7 ng umaga. Tapos umaakyat kami alas 4 na o alas 5. At ang ulam pala namin ngayong hapunan ay ginisang sardinas na may tanghon. Kapag meron ka talagang baby tapos ikaw lang mag-isa, lahat ng galaw mo kailangan mabilisan. Kasi syempre pag umiyak na si baby, naku, lahat ng gawain mo tapos na. Habang nagluluto pala ako dito, tapos tulog pa si baby, yung ibang gamit niya na kailangan namin sa taas, inaakyat ko na. Para mamaya pag akyat namin, wala na kaming bibit-bitin. Kaya siguro nung nakaraan bumuka talaga yung sugat ko kasi dito sa amin akyat baba talaga ako. Wala naman talaga akong ibang mautusan kasi dalawa lang talaga kami ni Bibi dito sa bahay. Tapos yung partner ko pa naman pag pumapasok yun madaling araw, minsan pa nga alas 4 umaalis na. Tapos pagbaba ko dito, ayan si baby gising na, gumagalaw na siya. Kaya buti lang talaga to si baby kapag nasa mood siya, kahit gising na yan, naglalaro lang yan siya mag-isa. Kaya nagagawa ko pa rin yung mga gawain ko kahit gising siya. Pero kapag wala yan sa mood si baby, bawat gising yan ay may kasamang iyak. Kaya pagkatapos ko magluto mga mi at ayan kakain na ako. Maaga pa nga lang ito pero kailangan ko nang kumain kasi aakyat na kami.
Wala nga akong snack ngayong hapon kaya ayan kakain na lang muna ako habang si baby naglalaro pa. Kasi maya-maya sigurado yan iiyak na yun si baby pagkatapos yung maglaro. Pagkatapos ko naman kumain, ayan, agad-agad na kaming umakyat dito sa taas. Maaga pa nga lang tumangami na sa alas 4 na kaya medyo mainit pa dito sa taas. Pero yun na nga, ayaw na namin magtambay dito sa baba kasi tapos na kami lahat doon. At ayan si baby gising na at naglalaro. Pero yung iyak na naririnig nyo mga may galing yan dito sa voice over ko kasi katabi ko si baby tapos nag-iyak na kasi gusto na magdede na naman.